So, hello life, another video, another share guys, another POV. While waiting for the episode 62, balikan natin ng episode 61 kung saan nabanggit nila na friends lang. So, yung ibang fans medyo triggered at tumaas ang kilay dahil medyo may pangamba sila na hala, friends lang ba talaga ang EDC? Basti na ba si Papa Eds? Kalma. Okay? Inhale, exhale. Dahil hindi dyan magtatapos ang lahat. Anong friends lang? Friends is the beginning of love. Yun. Sa pagkakaibigan, dyan nagsisimula talaga ang lahat, di ba? So, kumbaga, dyan nabubuo ang lahat. Kumbaga, yun yung pinakamagandang pundasyon ng isang relationship. Kung nagsisimula nga kayo sa pagkakaibigan, ganon. Getting to know you more, stage pa sila ngayon. Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe. Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna, and syempre Kalingap Rab. And sa lahat ng team Kalingap. And maraming salamat din sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. So, ngayon guys, syempre, napag-isip-isip ng iba, ang Danjoy attached na sa isa't isa. Ang Jumcar and situationship na. Ang NC kaya, nagmamadali tayo Pero syempre, sa sinabi ko nga, chill lang, kalma lang tayo. Kasi, of course, it's understood na sasabihin ni Beyonce na friends lang because she's just 17, guys. So, kailangan na muna niyang i-explore or kailangan na muna nilang maging kaibigan muna, 'di ba? So, I believe naman na friends is the beginning of love naman talaga. And sa tingin na yan, sa tinginan ng dalawa, friends lang ba talaga? Friends lang ba talaga kayo off cam? Malamang special something? I don't believe it. Hi! So, sa mga nag-aalala dyan, ako, malabong mabasted si Kalinga Pedro this time because naniniwala ako, malaki yung pag-asa kay Kalinga Pedro. At believe ako sa ginawa niya yung dawin niya, pinapahalagahan yung tiwala na binibigay ng mga magulang ni Beyonce sa kanya. Talagang he make sure na hindi yun mababahira ng mga negatibong issues. He make sure, kumbaga, personal niya talagang kinausap yung magulang ni Beyonce na ganon, na pasensya na, sorry sa mga nababalitaan nyo, pero wala namang katotohanan ng lahat ng yon. And napapaliwanag naman actually din ni Beyonce ahead. No? So, ayun, yun, kanyan inaalagaan ni Kalingap Edo ang tiwala na ibinibigay ng mga magulang ni Beyonce sa kanya. So, ngayon guys, official na nga, na nagpapaalam na nga talaga na manligaw na si Kalingap Edo kay Beyonce. Tinudo na nga. This year kasi, sa tatlong pinakamalakas na love team ni Kalingap Rab, nasa stage na sila ng aminan. Kung aamin. Siyempre, sa mga supporters, sa mga viewers, we're looking for updates. We're looking for development ng samahan nila, diba? Yun na yung nilolook forward natin. Siyempre, because lagi mo natin sinasabi na walang aminan, ganun, ganyan. Pero mas maganda pa rin yung para sa akin lang na magkaaminan and we're looking for kung ano mga susunod na step after ng aminan, ba? Diba? Andyan naman si Kalinga para matalino yan, magaling yan, marunong yan. Yung kilig natin hindi pa rin yan mapuputol hanggang andyan sila sa Kalingap. Hello! Sigurado yan. Mas buo nga yung kilig natin kapag magkaaminan na talaga. Ganun, sigurado ba? Sulid. Anyways, okay, sa friends lang. Ganun naman talaga dapat. Kasi, ano pa sila ngayon? Magkakaibigan. Pero believe naman ako sa tiwala na binibigay ni Beyonce din kay Papa Eds na talagang hatid sundo siya, diba? Magkasama sila off-cam. So, I think that's one way din na magkakakilanlan sila. And yung mga magulang ni Beyonce, nakakabilib din naman dahil open naman siya, or open-minded sila sa mga ligaw-ligawan na ganyan, di ba? Well, sana ganun lahat ng mga magulang, no? Kasi yung iba kasing mga anak may tendency kasi na lalayas kapag
pinipigilan. Pero sa sitwasyon ni Beyonce, walang problema. Very supportive ang mga magulang at nakaalalay lang sila. If they need help, if they need advices, andyan yung mga magulang. Congratulations to you, Beyonce, because yung mga magulang mo is open-minded at sabi nga ni tatay, dumaan nga naman daw siya sa panliligaw, di ba? Binuboost pa nga niya yung confidence ni Kalingap Edo na kahit na hindi daw pumayag kapag ka seryoso ka talaga, kapag ka ipinakita mo talaga yung hangarin mo, kapag ka talagang ipinakita mo yung tinuloy-tuloy mo yung panliligaw mo, talagang kalaunan daw, papayag din naman yan. Natural, yan talaga. Yan yung spirit ng mga tunay na lalaki. Hindi basta susuko. Ganon. So, balik tayo sa sitwasyon ng dalawa. Friends lang. Of course, ito yung dalawang magkaibigan na ramdam mo yung kilig. Ito yung dalawang magkaibigan na ang daming plano ni Papa S. Napakasarap naman sa feeling na yung lalaki is nai-excite siya na pupunta kayo dito, pupunta kayo dyan. And also, natutuwa din ako sa reaction ni Beyonce na nai-excite din siya ng mga future gagawin nila together. Ay, sana all. So, marami pala tayong abangan ng mga adventures ng dalawang ito. So, bilang isang lalaki, it's di ba? Turn on. Dagdag pogi points, yung may mga plano ka, sasamahan nyo. Yung may plano ka, punta tayo dito, punta tayo dyan, for the future. Actually, hindi lang yung abangan natin this year for EDC or for Beyonce, no? Isa sa mga pinaka-highlight dyan is yung paglipat nila sa bahay. Grabe yung pabahay ni Kalinga Prab kay Beyonce. Salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal. Lalo na sa mga sponsors, sa mga marathoners, sa mga solid viewers. Grabe kayo. Without this kind of support, walang ganyan na pabahay, di ba? Sobrang ganda, grabe. Ikaw na talaga, Beyonce. Dahil sa EDC, nako, grabe. So, masayang-masaya ako for Beyonce, of course, di ba? And syempre, sa pagkakaibigan na meron sila ngayon, sa friends lang na meron sila ngayon, I believe naman na malaki ang kumpiyansa sa sarili ni Kalingap Edo na yung friends lang ay ma-level up pa. Ganyan. Yan ang mga lalaki talaga. Hindi basta susuko na lang. Pag sinabi nga, friends lang tayo, hanggang dyan na lang, di ba? Siya, although nire-respeto niya yung ni Beyonce, pero tuloy yung panliligaw, tuloy yung ipapakita niya ganito, ganyan, di ba? Kung ano pa yung mga kailangan niyang gawin para maipakita at may paramdam niya kay Beyonce yung hangarin niya, yung pagmamahal niya, maipakita niya, may paramdam niya. Yun naman yung importante dyan, diba? Dahil bilang isang babae, ay dapat lang nakilatisin natin yung lalaki. Hindi basta Kalingap Edo yan, hindi basta sikat yan, oo na agad si Beyonce, diba? Hindi ganun. Dapat mag-effort din. Papahirapan mo pa, Beyonce. Pero nakikita ko yung yung the way mga tingin si Beyonce kay Edo, and the way din na kiligin siya sa mga banat ni Papa Eds. Nako, balita ko nga crush ni Beyonce si Kalingap Edo. Kaya naman, nako guys, hindi basta friends lang sila. Meron tayong bonggang aabangan. Nagpaparinig na nga si Beyonce, baka sa September. Ay, nako, di ba? Basta, i-enjoy lang natin yung bawat episode nila. At hayaan natin silang dalawa kung hanggang saan naabot ang kanilang friends lang. Guys, don't forget, friends is the beginning of love. So, yun, magandang pundasyon yun para sa kung ano mang buuin nila in the future. Ganon talaga. So, EDC is real. I believe it. And mararamdaman natin yan. Mararamdaman mo naman kung totoo yung tao sa'yo. And syempre, yung babae, mararamdaman mo din kung yung kilig niya. Ay, although si Beyonce ngayon medyo may pagka-shy girl pa. Pero,
sa mga susunod na araw, baka mas lalo pa siyang maging confident sa harap ng camera at mas lalo pa niyang may pakita yung totoong feelings. So that's all guys. Bye and be kind.